Bad news sa mga comments, kakapasok lang, breaking news, sinampal ng katotohanan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Alvin and Tourism. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Isinare niya ang makabuluhang mensahe ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ng Supreme Court na sampal sa mukha sa mga kongresista na nag-a-acting ng mga prosecutor o parang judge, lalo na yung plano naman nila na imbestigahan yung Dolomite Beach. Ito, Dolomite Beach. pahayag ng Senior Associate Justice Leonen. No matter how noble the intentions of the Congress are, yung imbestigahan nilang Dolomite Beach, ano pang mga investigasyon dyan, they cannot assume the power repose upon our prosecutorial bodies and courts. The determination of who is or are liable for a crime or illegal activity, the investigation of the role played by each official, the determination of who should be hailed to court for prosecution, and the task of coming up with conclusions and finding of facts regarding anomalies, especially the determination of criminal guilt, are not functions of the Congress. O yan. Makinig kayo. Ayan ha. Bumanat na ang Supreme Court. Kasi naman talaga, ito naman talagang kamera talaga. Parang nagpipiling detective naman kasi. Ano ba baka tingin nyo sa sarili nyo, Detective Conan? Diba? No, sa totoo lang talaga, no, hinahanapan na lang nila ng butas yung mga Duterte. Diba? Hinahanapan na lang nila ng butas yan. No? Talagang ayaw talaga nila na maupo yan. 'Di ba? Ayaw nilang maupo yung mga Duterte. Hindi naman lahat ng mga congressman diyan, ha. Siyempre, yung mga alam nating galit sa mga Duterte, alam niyo na naman siguro 'yon, mga katunay. 'Di ba? Mga kongresista, hindi nyo trabaho yan. Nagmamagaling kayo. Kumbaga, General, sinasamantala na nila ngayon. Siyempre, hanggat nasa kanila ang timon, andar lang ng andar. Diba? Hanggat may pagkakataon, tira lang ng tira. Diba? Pati ba naman yung Dolomite Beach, papakailaman pa. Diba? Katulad nga yan, diba? Ginawa yung Dolomite Beach for center of attraction. Diba? Para pasyalan ng mga tao, ganito, ganyan, ganyan. Gumanda nga kung tutuusin, nung nagkaroon ng Dolomite Beach dyan, naging pasyalan. Si Atienza nga, di ba? Noon dati, nung siya ang mayor, nagkaroon ng mga pasyalan din dyan. Kainan, may mga bar dyan. Parang, hindi naman yung bar na putahan. Hindi ganun, ha? Yung pasyalan talaga, di ba? Para maging center of attraction. Ngayon, meron akong nakita doon sa post na, may nakita ko sa post sa FB na
sinisisi yung isa sa sinisisi yung project ni PRRD na yan, yung Dolomite Beach, kung bakit daw walang panangga sa bagyo, ganyan. Yung nakakaraang bagyo lang, parang kinumpara na naman nila sa Sierra Madre. Diba? Diba kasi nga nabalita yung Sierra Madre, kumbaga parang hinarang niya yung bagyo, siya yung pinasasalamatan. Siyempre, hindi na naman dapat Sierra Madre ang pasalamatan dyan. Siyempre, pati yung may kapal. Kundi dahil sa kanya, di ba? Kumbaga, sa may kapal, kumbaga, instrumento lang yung Sierra Madre na yan. Kaya, hindi nagtuloy-tuloy yung, ano natin, yung bagyo na yan. Kumbaga, nasira siya. Tapos, yung Sierra Madre, yung Dolomite Beach naman ngayon, isa yan sa sinisisi nung iba na, ayan, kita mo yung Dolomite Beach na yan, perwisyo yan eh. Di ba? Ganto, hindi tuloy maharang yung bagyo, walang ano, ganyan. Kumbaga, nasaan ba yung utak nung nagsasalita, no? Parang nasa puwet ba yung utak mo? Parang ano? Yung pinagtayuan naman yan, di ba? Sa banda sa Baywalk yan, Ross Boulevard, Manila Bay, di ba? Manila Bay, di ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Wala ka naman masyadong nakikitang malalaking puno doon. Wala naman mga bundok doon. Meron mga puno doon, di ba? Parang mga puno ng nyug ba yun? Or what? Talagang yung mga puno na pan-display lang talaga. Pero yung as in na inaasahan mo na parang bundok na haharang doon sa bagyo, wala namang nakalagay doon. So wala pa rin, bali wala pa rin. Hindi pa rin mahaharang yung bagyo doon. Para namang inano nyo na, sana nilipat nyo na lang yung Sierra Madre doon sa may Dolomite. Minsan kasi napaka-excited silang mag-isip. Ngayon pati yung Dolomite Beach na nananahimik, gustong imbestigahan pa. Lahat na lang ng ginawa ng mga Duterte, gusto nilang imbestigahan. Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga sarili ninyo? Diba? Mga sarili nyo nga, hindi nyo maimbestigahan yung mga kinanta ng Diskaya, iniimbestigahan nyo ba? Bakit yung mga kinanta ng Diskaya, ng mga tropa pips nyo dyan, hindi nyo iniimbestigahan? Kasi napapaghalataan kayo na talagang galit kayo sa mga Duterte. Natatakot kayo. Hindi lang galit pala, natatakot. No? Kaya sige, intindi namin na sinasamantala nyo yung pagkakataon na hanggat kayo, malakas-lakas sa mga, alam nyo na. Diba? It is neither a law enforcement nor a trial agency. Hindi kayo trial agency, hindi kayo. Moreover, it bears stressing that no inquiry. Ano mga inquiry ninyo? Quadcom, Tricom, ano ba yan? It bears stressing that no Malamang ko yung mga yan. Galit na rin kay Saldi ko yan. Di natin inaasahan. Isang tropa pips natin, bumitaw na. Bumigay na. Ay, nako. inquiry is an end in itself. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of the Congress. In aid of legislation kuno, kailang wala naman silang naipapasang batas, bagong batas, as a result of their investigation. Diyos ko, parang ang wala nang nakikitang trabaho sa kanila. Diba? Bilang mo na lang dyan sa mga kongresistang nandiyadyaan yung gumagawa ng trabaho talaga eh. Kasi kung tutuusin, puro Duterte na lang talaga ang pinoproblema nila sa buong buhay nila. Matatapos na yung termino nila, ano? Magti-2028 na, puro Duterte pa din. O baka naman sa susunod na eleksyon, mga katunay, pagboboboto nyo pa yan. Ang sakit na nila sa bangs eh. Sayang-sayang lang ng pera yung Quadcom nila, yung ano pa yan? Quadcom, Tricom, Quintacom. Mga bata kasi ni Tambi yan. Gusto lang siraan ang mga Duterte. So salamat sa ating Honorable Senior Associate Justice Marvic Lunen. Talagang believe ako dito. Yung ano yun? Yung pagbasura sa impeachment case ni BP Sara, si Justice Lunen ang
gumawa ng desisyon yun. Ang ganda yung pagkagawa. Kumbaga, itong Supreme Court, ito na lang yung isa pa sa maaari nating sandalan. Dati, Senado eh. Pero syempre sa Senado naman, hindi naman lahat hindi natin pwedeng sandalan. May mga senador pa din na pwede nating maasahan. Kaso nga lang, syempre, medyo lamang ngayon yung mga senador na hindi natin pwedeng maasahan. So syempre, itong Supreme Court, kahit pa paano, balanse, transparent ang pinapakita nila. 'Di ba? Kaya, okay. No? Para sa akin, okay itong Supreme Court. Very good. Dapat silang palakpakan. Yung ano daw ito, matinong justice. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, sabay daw silang nagturo sa UP College of Law. Napaka-stricto daw yan. May pinagsamaan, ano? Nung sinampahan ng reklamo ni Cardema, si Attorney Guanzon, yung P3WD party list nila, tungkol sa, kasi siyang nominee, first nominee. Nako, sabi ni Attorney Guanzon, grabing tao yan, Justice Leonen. Kahit nagsama kami sa UP College of Law, nung sa desisyon, pinaboran niya yung reklamo laban sa akin. Hindi niya iniisip na nagsama kami. Talagang patas yan pag nag-decide. Wow! Maganda kung ganun, di ba? Yun yung transparency talaga. Talagang walang palakasan, walang kaibigan, walang tropa-tropa. Yan yung hinahanap natin eh. Hindi katulad ng iba dyan. Di ba? Kapag tropa. Pagka mag-anak. Siyempre. Ganyan naman talaga eh. Ito talaga yung isa sa justice na dapat nating inirerespeto. 'Di ba? Baka sa susunod mapag-initan din 'yan. Sabi sa Alam ko bumili bukod ko, sila. nalaman ko, itong si Justice Leonen, kababayan ko pala, ang roots niya is from Bangar, La Union. Kasi ang mga Leonen, mga kamag-anak namin. So mabuhay ka. Associate. Kaya pala may paninindigan kamag-anak ni General Macanas. Diba? Senior Associate Justice Marvin Leonen. So sana mabasa ito ng mga kongresista, lalo na yung sinasabi, imbestigahan namin ang Dolomite Beach dahil ginawang kasalanan yan ni Duterte. Sis Marios. Kaya nga, ang nangyayari, paulit-ulit nating sasabihin dito, lagi na lang mga Duterte yung tinatrabaho nila. Pero yung sarili nilang kasama na nai-involve sa flood control project, ayaw nilang imbestigahan. Diba? Kaya sila napupulaan, kaya sila nasasabihan ng hindi maganda. Dahil sila rin mismo ang gumagawa ng ganyan, kaya napapansin ng mga tao. Ngayon, kapag napansin sila ng mga tao, napagsabihan sila ng hindi maganda, sumasama loob nila. Papatawag ka, ganito, ganyan. Diba? Nasaan kasi yung transparency dyan sa Congress, diba? Kasi puro Duterte na lang yung laman ng bibig nyo dyan eh. Parang yung Duterte lang ang pinakamasamang naging politiko dito sa Pilipinas. Paano naman yung iba? Diba? Kasi ang taong bayan may nakikitang iba eh. Kayo wala kayo nakikita, Duterte lang eh. Target lock talaga, no? Para kay mga siraulo, di ba? Napapaghalata kayo na bias. Yan ang sinasabi sa inyo ng tao, bias. Kumbaga, binibigyan kayo ng posisyon dyan. Binigyan kayo ng posisyon sa gobyerno para maglingkod sa bayan, para maging patas sa taong bayan. Kaso nga lang hindi kayo nagiging patas. Imbis na taong bayan ang pagserbisyuhan ninyo, ibang tao at isang tao o dalawang tao o piling tao lang ang siniserbisyuhan ninyo. Piling tao lang yung pinagtatanggol ninyo. Nasaan na yung sinumpaan nyo bago kayo maupo dyan? Diba? Nako, ang daming pumupuri sa Dolomite Beach. Ang daming nakikinabang, yung dating napakarumi na dalampasigan sa Manila Bay ngayon, maganda na. Oo nga, totoo naman.
Diba kaya nga sinabi ko kanina, dati center of attraction din yan nung mayor pa si Atienza, tapos naging center of attraction ng ginawang Dolomite Beach yan, di ba? Kasi nga dati puro basura dyan eh. Halos kung ano-ano na nga siguro yun nandiyan dyan, may mga tae-tae pa dyan. Di ba? Kumbaga dapat nga magpasalamat kayo kasi pinapaganda. Kaya nga doon sa sinasabi ko kaninang nag-post na sinisisi yung Dolomite Beach, ano yun? Parang baliw. Diba? Ano naman ang koneksyon ng Dolomite Beach o kung hindi ginawan Dolomite Beach, makokontra ba niya yung bagyo? Ano yung dagat doon? Parang aangat tapos haharangin yung bagyo? Diba? Kasi yung dapat pinoprotektahan yung mga bundok, yan. Yung mga bundok, yung mga puno na malalaki na sa kagubatan, sa mga dapat iniingatan yun. Pero doon naman sa lugar na yon, sa pinagpatayuan ng Dolomite Beach, wala ka namang nakita doon dati kundi puro basura. Kaya sana magpasalamat na lang tayo doon sa mga tao, no? Sa mga tao na naging instrumento para gumanda ang Dolomite Beach. At isa pa, naging tourist spot yon. Pinapaganda yung Maynila. Hindi ba kayo natutuwa? Kasi alam nyo, yung mga naninita lang sa proyekto ng mga Duterte, ayan siguro yung mga walang ginagawa. Ang pinapaganda nila yung laman ng bulsa nila, yung mga kotse nila, damit, material na bagay. Siguro. Pero yung ginagawa para sa taong bayan, hindi nila nakikita. Sinasabi nila na masama. Daming nakikinabang, tapos gagamitin ni Ridon ang kanyang kapangyarihan para siraan ang mga Duterte. Sige lang! Sige lang. Imbestigahan nyo. Hindi naman kami natatakot kasi you can never put a good man or woman down. So, Yes. sana intindihin nyo itong mensahe. Sa totoo lang talaga, hindi naman sila magtatagumpay sa ginagawa nila eh. Kasi pang sariling kapakanan lang yan. Diba? Sila sila ng imbestiga, yung taong bayan hindi naman naaapektuhan doon sa iniimbestigahan nila. It's not your job Yes. to prosecute. Hindi kayo trial agency. Kahit maganda pa, very noble pa ang inyong mga intention. Ano pa? Ito. Blue Ribbon. I don't know kung may hearing pa ba. Hearing na Blue Ribbon. Wala na tayong inaasahan dyan sa Blue Ribbon na yan. hearing. Wala namang Ano yan? Pink Ribbon na yan. nagsalita na si Orly Gutesa. Instead na ipurso yung anong tawag yon, yung lead, yung ano niya, wala. Question ang kanyang notary public. Saka hindi si Gutesa, hindi na rin lalabas yan. Si Saldi ko nga talagang yung main talagang hinihintay na magsalita, hindi pinaniniwalaan si Gutesa pa kaya. Sayang lang ang effort, sayang ang bayot. 'Di ba? Sayang lang. Kaya yung Blue Ribbon Committee, hindi na ako interesado. Kayo mga katunay, interesado pa ba kayo sa investigasyon niyan? Siguro kung mag-iiba yung chairman dyan, maaari. Pero kung ganyan pa rin, wala na. Nood na lang tayo ng nood na lang kayo ng Netflix, nood na lang kayo ng Loklok, YouTube. O kaya panoorin nyo na lang yung awayan ni Makagago tsaka ni Leo Marcos. Mas maganda pa. Oo. Grabe. So, Gutesa nanumpa, nag-oath sa Blue Ribbon. Kinisyon ang notary public. Ngayon, nagsalita si Saldico, sabi, walang kwenta yan dahil hindi man siya nanumpa. Wala, hindi siya nagharap. Umuwi ka dito sa Kailangan manumpa Pilipinas muna siya. at humarap ka. Dapat pala bago magsalita si Saldico doon sa video niya, nanumpa muna siya kahit sa sarili niya lang. Manumpa. Grabe. Mabuti na lang may isang abogado. Kalimutan ko yung pangalan niya. Kumbaga para sinasabi niya, hindi valid yan. Sabi niya, Dear Saldico, huwag kang uwi. Para lang magpa-notarize o para manumpa sa imong statement.
sa bansa na kinakaronan mo yan, tignan mo kung member yan sa Hague Convention, sa Apostille Convention, pwede pala yan. Ang Pilipinas member sa convention na yon. Kung ang bansa na yon member din the same convention, magpa-notary public siya doon, parang nasa Pilipinas na si Saldico. Yun. Oh, so hindi na niya kailangang uwi kasi baka gurgurin siya pagdating dito. Delikado talaga pag umuwi siya rito. Ako hindi ko iniisip na gurgurin siya. Kasi syempre, pag ginurgur siya, alam na. Ang iniisip ko dito, baka mamaya mawala siyang parang bula pag umuwi siya rito. 'Di ba? Or ipakulong siya, 'di ba? Siya pa ang kasuhan. Kumbaga, uso dito kasi ikaw ang testigo, ikaw pa kakasuhan, ikaw pa ipapakulong. Nagsasabi ka na gustong malaman ng tao, ipapakulong ka pa. Kailangan dito sinungaling ka, hindi pa pwedeng hindi. Yan ang requirements ngayon. Kailangan sinungaling. Again, salamat Senior Associate Justice Marvic Ayun, Lorenz sa salamat inyong pagsasalita para mahimasmasan ang mga kongreso natin na hindi nila trabaho yung mag-trial. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunayan, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.